Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 4, talata 1 hanggang 20. Ang ebanghelyong ito ay isang talinghaga tungkol sa manghahasik. Mayroon daw isang maghasik na naghasik ng mga binhi. At sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. At dumating ang mga ibon, tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, sapagkat hindi masyadong nagkaugat. May mga binhi namang daw nalaglag sa may damuhang matinik, sa dawagan. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At huling-huli may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tig-30, tig-60 at tig-100. Kaya't sinabi ni Jesucristo, makinig ang may pandinig. At pagkatapos nito, tinanong siya ng kanyang mga alagad kung paano ba mauunawaan ang talinghagang ito. At ibinigay ni Jesucristo ang kahulugan ng talinghaga. Sinabi niya, ang binhing inihahasik ay ang mga mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, ito yung mga salitang nagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, ang mga binhi ay mga salita na nag-aanyaya sa ating lahat. Natanggapin ang panawagan at maging kabahagi ng paghahari ng Diyos. Kaya nga, sinabi ni Hesukristo, ang mga binhing nalaglag sa daan ay mga taong nakinig sa mensahe ng Diyos. Ngunit pagkarinig nila ay dumating si Satanas at kinuha agad ang mensaheng inihasik sa kanila. At kung ating pagninilayan, itong binhing ito ay nalaglag sa daanan. Ang ibig sabihin, madaling manakaw ni Satanas ang mensahe at salita ng Diyos kapag ang intensyon o ang isip o ang kalooban ng tao ay hindi nakatuon sa inihahayag na salita. Kaya nga sinasabi natin sa kasabihang Tagalog, parang dumaan lang. Pumasok sa kaliwang tenga at lumabas sa kabilang tenga. O kaya naman, dumaan lang. Maaring nagpapahayag ng salita ng Diyos, nakikinig ang tao, ngunit napakaraming kaisipan, kalituhan ang dumadaan sa kanyang isip. Kaya nga, ang ibig sabihin ng binhing nalaglag sa daanan ay isang taong kunwari nakikinig, ngunit wala namang napapakinggan. Kaya nga, kung ano man yung bumagsak doon, ay napakadaling agawin ng kaaway ng Diyos. At bilang konsekwensya, yung tao na sana ay magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos ay naagaw na rin ng kaaway ng Diyos. Ang ikalawa naman ay binhi na bumagsak sa batuhan. May kaunting lupa. Tumubo agad, ngunit hindi nag-ugat. Kaya pagdating daw ng sikat ng araw ay natuyo. At ito ay ipinaliwanag ni Hesukristo. Sinabi niya, ito yung mga taong hindi tumimo sa kanilang puso ang mabuting balita, ang mensahe ng kaharian ng Diyos at hindi nanatili doon. Kaya nga, dahil hindi tumimo, hindi naging malalim, hindi napalalim ang salita ng Diyos, hindi napalalim ang pananampalataya,
hindi na palalim ang ugnayan sa Panginoon, sabi sa ebanghelyong ito, hindi nagkaroon ng ugat, ng matibay na ugat. Kaya nga, napakadaling matuyo at napakadaling malanta, sabi ni Jesucristo, pagdating ng kapighatian o pag-uusig. Agad-agad na sumusuko. Kaya nga malinaw, ito para sa ating lahat. Na ang pananampalataya ay maaring hadlangan ng matitigas na bato na nasa kalooban o nasa puso ng tao. At maaari nating sabihin ng matitigas na bato ay matigas na puso. Kaya nga hanggang paimbabaw lamang ang pagtanggap ng salita at hindi ito lumalalim at nagkakaugat. Sabi nga sa Salmo 74, ang sabi roon, kung ngayon iyong mapapakinggan ang tinig ng Panginoon, huwag patigasin ang iyong puso. Ang batong matigas na nakahadlang upang mag-ugat ang salita ng Diyos sa buhay ng tao ay ang matigas na puso. At bakit ba tumitigas ang puso ng tao? Sabihin natin na ang taong ayaw magpatawad ay may matigas na puso. Ang taong walang mata o walang pakiramdam, walang atensyon sa kapwang nagdurusa ay may matigas na puso. Ang tao na walang iniisip kundi ang sariling kaligayahan ay may matigas na puso. At ito ang sinasabi ng Panginoon, kaya nga makarinig man ang kaunting salita, hindi lalalim ang ugat. Kaya kapag inusig na, binulaan na, kapag siya ay tinukso na ng kanyang mga kaibigan kung bakit siya nasa simbahan, kung bakit siya nagbabanal-banalan, kung bakit nagkukunwari siyang humahawak ng Biblia, o siya ay kasapi ng isang samahan sa loob ng simbahan, kapag nagsimula na ang mga ganitong uri ng pag-uusig, siya ay mahihiya na at hindi na magpapatuloy. Hindi niya maipaglalaban ang pananampalatayang ibinibigay ng Panginoon, sapagkat ito naman ay walang ugat, sapagkat may matigas na bato na nasa loob. Ang ikatlong binhi naman ay nalaglag daw sa dawagan. Ang dawagan ay lugar kung saan may mga damong matinik. At habang lumalaki ang binhi, lumalaki at dumadami rin ang dawag. Ang ibig sabihin, nagkaugat ang binhi, ngunit kasama sa pag-uugat ng binhi ay pag-uugat din ng mga dawag. At sinabi ni Jesucristo ang kahulugan ng dawag. Sabi ni Jesucristo, sila ay ang mga alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi at pagkahumaling sa ibang mga bagay. Kaya nga, unti-unti kinain ng mga maling damdamin na ito, mga maling pagnanasa na ito, ang lugar ng salita ng Diyos sa puso ng tao. Lumalim na sana, nagkaugat na sana. Ngunit malalim din ang pag-uugat ng pagmamahal sa salapi. Malalim din ang pag-uugat ng maraming pag-aalala sa buhay na ito. Sapagkat ang taong nasisilaw sa salapi, naghahanap palagian ng salapi, ay taong palagiang nag-aalala. At kapag ang tao ay palagiang naghahanap din ng salapi, siya ay nahuhumaling sa ibang bagay at hindi niya naitutuon ang kanyang damdamin, ang kanyang paningin sa mensaheng ibinapadala ng Panginoon. Kaya nga, para bang nakapanghihinayang, tatlong uri ng tao, pinahayagan ng mabuting balita, inanyayahang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit may mga hadlang. Dawag, matigas na bato, at isang daanan na hindi nananatili. Ngunit salamat sapagkat sa ebanghelyong ito ay may ikaapat na uri ng tao na inilalarawan ng matabang lupa. Nalaglag daw rito ang binhi sapagkat ang taong ito ay nakinig at tinanggap niya
ng buong pananampalataya ang mensahe ng Diyos. Kaya ito ay namunga ng masagana. At ito ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyong ito. Lahat tayo ay inaanyayahang maging matabang lupa upang ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, ating nababasa, habang ating pinagninilayan at pinapalalim, nagkakaugat, lumalalim ang ugat at lumalalim ang ating pananampalataya, isang araw ito ay magbubunga. Kaya nga, sabi ng mga ama ng simbahan, ano ba ang matabang lupa? Ang matabang lupa raw ay isang lupang buhaghag, hindi matigas sapagkat siya ay nabungkal. O sabi nila, ang lupang ito ay naararo. At sabi ng mga ama ng simbahan, ang araro ay hugis ng krus. Ang ibig sabihin, lumambot ang lupa dahil dumaan ang krus. At ito ang matabang lupa, isang taong pinalambot ng mga krus na dumaan sa kanyang buhay. Marami siyang pinasan na krus kung saan nakita niya ang kanyang limitasyon, ang kanyang kahinaan, maaring nakita niya ang kanyang pagkawasak, maaring nakita niya na wala siyang kakayanan. At ito ang matabang lupa. Sapagkat kapag nakita ng tao ang kawalang kakayanan niya, ayun yung panahon, tamang oras na siya ay kakapit sa Diyos. Siya ay sisigaw, kailangan kita, Panginoon. Kaya nga ito ang matabang lupa. Palaging buhaghag, palaging nakabukas sa anumang mensahe na ibibigay ng Diyos. Anumang binhi na salita na mula sa Diyos na nais itanim. At ito ay kanyang pagninilayan. Bubulay-bulayin. Ito'y palalalimin sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso at damdamin. At ito'y mag-uugat. At ang pag-uugat na ito ay mas lalong lalalim. Ang pag-uugat na ito ay pundasyon ng pananampalataya. Kaya nga, habang ito ay nag-uugat, habang ito ay yumayabong, isang araw ang tao na tumanggap ng mabuting balita sa kanyang buhay, ng mensahe ng salita ng Diyos, ay mamumunga. Sabi rito, may tagta-30, may taga-60, may tagi-100. Ang ibig sabihin, binibigyan ng bunga ng Diyos ang bawat isa ayon din sa kanyang kakayanan. Kung ang kaya niyang maging bunga ay 30, sapat na yon. Kung 50, sapat na yon. Kung 60, sapat na yon. Kung 100, sapat na yon. Hindi mahalaga ang bilang ng bunga. Ang mahalaga, tayo ay nagpubunga. Sa madaling salita, lahat tayo ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Maaaring ang bunga ng salita ng Diyos ay nailapit mo ang 5 kamag-anak sa Panginoon. Sapat na yon. Ang iba naman sa atin ay mayroong karisma na makapangaral at makapagpahayag, at bilang bunga, nagkaroon siya ng 50 tao na naibalik sa Panginoon. Sapat na yon ayon sa kanyang kakayanan. Ang iba naman ay totoong sinasakop ng Espiritu Santo at naibibigay ang lahat nilang oras at lahat nilang lakas para ipakilala ang Diyos sa marami. At maaring ang bunga nito ay 100 tao o higit pa na nakakilala sa Panginoon. At ayon ay ayon sa kapasidad at regalong kanyang tinanggap. Kaya nga ngayong araw na ito, tila ba sinasabi sa atin ng Panginoon, dumadaan ako muli sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito. Naghahasik ng salita, naghahasik ng binhi, naghahanap ng matabang lupa. At sana sa araw na ito, katulad ng matabang lupa, tayo ay nakabukas. Tanggapin ang mabuting balitang sa atin ay iniaalay ni Hesukristo ating Panginoon na mahal sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.